Hinimay panglalo ng Senado ang pagtakas ni Michael Cataroha sa bilibid, kabilang ang paggapang at pagpapit pa niya. Ito yung una. Ito yung unang galing sa Bucor. Pansinin ninyo ha. Pansinin ninyo. Yan, ito yung nandiyan na sina Senator Tolentino. Nakaangat. Di ba? Pero ito, biglang may papasok dito yung video na galing sa Bucor. Yan, galing sa Bucor yan. Reenactment na ginawa nila na wala yung mga senador. Observe nyo na maigi ha. Ito, yung una, Hinimay panglalo. nandito yung mga senador. Tingnan ninyo yung truck, di ba? Ito yung truck. Ayan yung truck. Sabihin, pinakita talaga. Yung kaninang pinakita na may nakasulat doon, courtesy of Bucor, parang iba yung truck. Parang iba itsura. Pero ito daw yung truck ng basura na sinasabi noong Spider-Man. Yung Pugante. Hinimay panglalo ng Senado ang pagtakas ni Michael Cataroha Kita ninyo paano siya nagkasya? Nakaangat ng konti, sa bilibid, ito yung sa Bucor, hindi nakaangat. kabilang ang paggapang at pagkapit pa niya sa ilalim ng truck para makalabas Bucor ito galing mo yan sa Bucor, yung video na yan. sa maximum security compound. Huwag mo akong bulahin dahil kakampi mo ako. Magkakamuhi tayo, pare. Natandaan mo yun. Kosa, ha? Huwag mo akong... Ayon kay Cataroha, isang linggo niya pinag-aralan kung paano tatakas. Bilang dating basurero, kabisado raw ni Cataroha ang katawan ng garbage truck. Tumulong daw muna siya sa paghahakot ng basura at nang makahanap ng tiyempo sa pagdaan ng isang sasakyan. Ginamit niya itong cover para tuloy makapasok sa ilalim ng truck sa loob lang ng 12. Nakita niyo? Iba yung pinakitang truck, iba ito. Bakit napakahalaga? Okay? Kasi merong konklusyon si Senator Tolentino na doon sa truck na talagang nandun si Senator Padilla, pumasok itong Pugante na ito, sobrang sikip. Pero itong reenactment na ginawa ng Bucor na hindi sa harapan ng mga senador, medyo maluwag. Pansinin niyo yan. Nung una pinanonood ko, bakit parang magkaiba yung video? Magkaiba yung truck na itsura. 2 segundo. Ito yung sa Bucor Ilang minuto ka pa bago nagubad? Ito yung talagang truck na nandun yung mga senador. Hindi nga siya magkasya. Sobrang sikip daw, sabi ni Senator Tolentino. Sobrang init. Nalalaki ko na doon nakalabas. Nasa highway na, sa expressway. Yan ang makabay, labas na po na maximum. Labas na. So isa pa yan sa mga nabuking. Okay? Nakadamit pa siya hanggang lumabas doon sa gate ng Bilibid. Maximum, nagubad ka, lumipat ka ron. Opo. Doon na siya nagubad pagkalabas na ng Bilibid. Nakasasalamin. Kabilang sa pinagdududahan ay kung paanong hindi na-detect ng mga banta. Ganyan, ang sikip niya, nakababa yan, tandaan ninyo, nakababa. Hindi ho yan nakataas. Di ko nakataas yan, di kitang-kita siya. Kaya nga magtataka kay, bakit nakataas yan? Ba't hindi ibinaba? Pansinin niyo yun. So, ibig sabihin, may problema talaga. May problema ho doon sa unang video na inilabas ng Bucor. Kita ninyo? Hindi napansin ng iba yan, pero napansin niya ni Senator Tolentino na sa tingin ko, isa ho yan sa mga kinakataka niya. Paano ka magtatagal sa ganyang kasikip? Inaabot ka pa hanggang C6, doon siya bumaba. Sa gate ng Bucor, ang pagtago sa ilalim ng truck ni Cataroha, gayong kita ang orange niyang damit. Ayan, kita pa. Tingnan nyo, nakataas to nakataas yan. Pwede ba lumabas ng nakataas yan, nakita siya. Siya nagawang reenactment kanina. Pinulapangang may CCTV na nakapwesto sa merong CCTV, di sana nakita. Sa ilalim, sabi ng Bucor, ginaganon daw ng salamin. Kung naka-orange pa siya, yun yung tinatanong ni Senator Tolentino Naka-orange ka pa na yung uniform nyo. At saan mo tinanggal? Sinabi niya sa labas. So, ibig mong sabihin, nung ginaganon, hindi nakita yung orange? Nadali sila doon. Buti talaga matalino itong si Senator Tolentino Dadahan ng truck na dapat nakakita sa mismong pagtakas.
Hindi ko naiban siguro yun pag gano'n. Ang sinabi nga ni Michael, mahiwaga. So marami pang katanungan sasagutin. Alam nyo naman, hindi naman nakikita yung ilalim yan. Yun, may dahilan si Katapang. Kakaiba talaga to si Katapang. May dahilan siya, ano. Eh, alam mo naman yung CCTV, di mo makikita ilalim yan eh. Nagkaroon na kagad ng dahilan si Katapang. CCTV hanggang sa taas eh. Pero Napababa. gumagana yan, sir. Oh, gumagana yan. Gumagana yan. Gumagana yan. Oh, nire-recall lang natin yung video. Tiniyak ni Katapang ang kaligtasan ni Kataroha sa loob ng Bilibid habang gumugulong na raw ang proseso para maparusahan ang mga dapat managot. Negligence. Lahat ng dinaanan ni Kataroha na gwardya na hindi siya napansin ay mananagot. Ay, kasama ka na dun. Ako talaga sa tingin ko dapat kasama dito si Katapang. Command responsibility ito eh. Palpak lahat ng tauhan mo dyan. Ewan natin kung palpak o talagang pinatakas. Yan ho ang gustong malaman ng mga senador. Lilimitahan din ang pagkapahakot ng basura sa mga inmate at mas masusing i-inspeksyonin ang mga pumapasok at lumalabas na sasakyan sa Bilibid. Kailangan mismo yung mga gwardya sisilip na rin. Pupunta sa ilalim. Medyo naisahan tayo doon. Grabe, no? Saan kaya nakabili ng kapal ng mukha ito si Katapang? Ano? Kaya niya sabihin na naisahan tayo doon. Kasama ka sa naisahan doon. Ikaw ang pinuno niyan eh. Lang sumilip sa ilalim. Pero bukod sa kanila, dapat din daw panagutin ang mga nagkanlong kay Kataroha. Bawal yun, sir. Yes, sir. Bawal yun. Makuling yun. Para hindi pa marisan. Kung saan ba ito nagtago. Alam nyo kasi pinanood ko ito eh. Pinanood ko yung video nito buo. Pinanood ko yung paggigisa nila kay doon sa si Michael yung tumakas. Alam mo, nung pinanonood ko to, relax lang si Senator Tolentino sa mga tanong niya eh. At nung una, hindi ko akalain na nung una kasi parang feeling ko sinasakyan niya yung dahilan nung tumakas eh. 'Di ba? Kaya lang nagkaroon siya ng press con after. Doon niya ibinigay ang kanyang konklusyon. Okay? Nasabi ko, ay grabe pala itong maman to. Ang talino nito. Nung during the hearing, hindi siya umihirit. Hindi niya binibigay yung lahat ng impormasyon na alam niya. Until nung nag-press con siya. Kasi nga naman, pag binigay mo doon, makakahanap ng excuse yung otoridad at that time nakaharap niya. Ito yung sinabi niya doon sa press con niya. Ano ba ang English sa mahiwaga? Mysterious. Nandun ba kayo kanina nung kinunan ko ng litrato yung kahit nasa ilalim siya ay lumalabas yung t-shirt? Wala kayo doon no? Kasi 'di ba naglagay ng mirror doon sa ilalim ng truck. Nakalabas siya doon eh. Naghubad siya ng damit na nakalabas na ng gate. So yan ang una niyang punto. Nakalabas na ng gate, ibig sabihin dumaan na sa lahat ng pagsilip-silip, dumaan na lahat bago po magtanggal ng damit. Eh kung talagang sinilip ng maayos, ibig sabihin po, kitang-kita. Kung sinilip ng maayos. Pero ngunit dapat subalit, kung natimbrihan na yung nagagaganon sa labas na, may tatakas huwag mo masyado sundutin yan Abay malamang, hindi talaga makikita. Baka alam mo naman yung parang yung mga pasensya na po hindi naman po lahat. Yung mga security guard po sa mga parking. Na pag ginaganon, hindi naman nakatingin. Di ba? Minsan niya, inaasar ko yun eh. Ano kuya, may tae ba? Kasi minsan nakaganon sila eh. Yung papaganon-ganon lang para kunwari masabi lang na sinusundot, di ba? Pero wala naman. Tapos minsan binibiro ko talaga yung mga security. Minsan, may tae ba kuya? May tae ba yung gulong ko? Kasi hindi naman nila tinitingnan. Hindi kaya ganun ang pagsundot na ginawa nitong
mga Bucor personnel dyan nung palabas na yung basurahan? Hindi kaya ganun? Di ba? Hindi nyo na-tape yun? Wala kayo doon? Okay. Ang tinanong ko lang sa kanya, kailan ka naghubad ng damit? Paglabas po ng gate. Hindi ka makakapaghubad ng damit, ng t-shirt, na nandun ka sa loob ng maliit na compartment ng truck. Akin na yung cellphone ko. Nagets nyo? Ang galing no? Tama nga naman, paano mo huhubarin yung damit mo kung sobrang sikip nun eh? Iba kasi yung pinakita ng Bucor eh. At iba yun talagang truck na sinakyan niya. Daw. Okay? Ganun kasikip yung paano ka magtatanggal ng damit. Kahit anong... Hindi ka makakapagtanggal ng damit eh. Buti na lang talaga matalino itong mga senador natin na to, no? May picture ako. Kinunan ko yun ng cameraman ako kanina. Kinunan ko yun ng picture. Kahit nandun siya sa loob, ayan, no? Lalabas yung t-shirt. Ito yung camera. Pag kinunan mo ng picture, pag kinunan mo ng yung salamin sa ilalim, lalabas yung naka-orange. Pero ang sabi ng Bucor, nag-mirror sila. SOP yun doon. So, nag-mirror. Baka kumanta na, mirror, mirror on the wall. Baka ganun ang ibig sabihin nun, Senator. Hindi, baka lang ha. Alam mo naman ng Bucor, basta lang may masabi. May posibilidad na hindi ganun na nangyari. May posibilidad na hindi siya nandoon. Kasi may kalayuan yung Isa pa to, pangalawang conclusion ni Senator Tolentino. Malayo eh. Hindi siya magtatagal dun sa sobrang init at sikip. Kaya nga sabi ko sa inyo, iba yung video na ipinakita ng Bucor nung una at yung talagang truck na nakita nila Senator Tolentino at ni Senator Padilla na sa talaga daw sinakyan. Diba? Ni Cataroha, yung pugante. Mainit talaga, may kalayuan yun sa pinagmulan hanggang sa C6. At saka pa, paano mo malalaman na nasa C6 ka na? May nagsabi. Sabi siguro nung driver, "Hoy, C6 na, baba ka na!" Alam mo, ang galing nga kasi nung una, hindi niya pinapahiya yung sa hearing, hindi niya pinapahiya yung si Cataroha nung tinatanong siya. Hindi niya ako pinapahiya. Ngunit, hindi niya tinatanggap. Gets nyo ba? Hindi siya yung basta-bastang senador na maniniwala doon sa sinabi nung Cataroha. Kaya nga sabi niya isa sa mga unang tanong niya, paano mo nalaman na nasa C6 ka na? Kasi tinanong, saan ka bumaba? Sa C6, paano mo nalaman na C6 ka na? Ang sagot lang niya, marami ng mga sasakyan. So sa EDSA, hindi maraming sasakyan. Sa ibang lugar, hindi maraming sasakyan. Kaya nga, ang isang posible dyan, sabi siguro ng nung truck ng driver, tama na, hanggang dito lang kontrata mo, hoy! Mag-taxi ka na! Di ba? C6 na, bumaba ka na dito, hindi ka na namin sagutin. Hoy! Ang sabi lang sa amin, hanggang dito ka lang. Yan ang tinatawag ni Senator Tolentino na mahiwaga. Ika nga eh. Nakabaluktot ka lang doon. Di ba? Magkakamukha naman yung kalye. Hindi ka tatagal. Nagkasya siya kanina. Wala kayo kanina pero hindi ka tatagal. Sumakit na nga yung likod niya eh. Okay, kita nyo? Kasi nga iba eh. Iba yung unang video na pinakita sa atin. Isang araw pa yung isang video na yun eh. Na maluwag yung truck. Hindi nyo ba nakita yon? Maluwag yung truck nung una. Etong video na to, sobrang sikip daw. Kaya nga sabi ni Senator Tolentino, hindi ka tatagal. Hanggang C6. Baka paglabas, bumaba ka na, sumakay ka na sa tabi ng driver. Wali ka na, dito ka na. Tama na yung drama mo dyan. Tapos na yung script mo, dito ka na. Tapos baba ka na lang doon sa C6. Naku po, grabe. Ang lupit, ang lupit.
Mainit. Sino ba yung nandun kanina? Ayun, nandun siya, oh. Hindi nagja-jibe yung ano eh. Nandun naman kayo, hindi nagja-jibe yung Ito pa, isa pa niyang rason. yung motibo niya sa risk na ginawa niya. Yung motibo lang niya, sangayon sa kanya, ay bored siya. Bored siya. Nabuburyong siya. Yun. Isa pang natagpuan kanina doon sa pagdinig, sinabi nung pugante, tinanong siya, bakit ka tumakas? Buryo na ako. Nabuburyo ako kaya ako tumakas. Yun ang yun ang sinabi nung di Kataroha. Kaya lang, yung hindi niya napansin doon sa unang tanong ng mga senador nung una, tinanong sa kanya, alam mo ba kung ano mangyayari sa mga tumatakas? Alam mo, sabi mismo ni Kataroha, alam niya yung mga tumatakas, yung mga nakatakas ng mga nakaraan daw ay namamatay. Hindi niya nahuli siya dun sa salita niyang yon. Kasi kung alam mong yung mga tumatakas ay eventually namamatay, dapat magkaroon ka ng sapat na dahilan para gawin ang pagtakas. Kasi alam mo yung risk na pag ikaw'y tumakas, tigok ka. Yun ang nangyari. Nanggaling niya sa bibig ni Kataroha mismo. Na yun daw ang mga nangyari sa mga tumakas. Natitigok. So therefore, I conclude, the only reason why you're going out of that jail, dapat katumbas yung risk. Ano yun? Kasi may papatay sa'yo sa loob. Yun ang maaari. That's a valid reason. O kaya meron ng tangkang pinatay ka ni isang araw, meron kang, hindi ka pinatay. Sabihin, meron nagtangkang patayin ka ni isang araw, nakatakas ka, kaya ngayon, nagawa mo ng paraan na hindi, tatakas ako. Whatever happen. Bakit? Mamamatay ako dito eh. Hindi eh. Bakit siya tumakas? Naburyo ako. Nabored ako sa life ko eh. Hindi sana kumandidato kang presidente. Yung naburyo, kumandidatong presidente eh. Di ba? So, ibig sabihin nun, hindi valid yung reason niya na naburyo lang ako. Even if I know the risk, pag ako tumakas, mamamatay ako, di ba? Hindi ho valid. Kaya siya, ang laki ng risk. Ang laki ng risk. Ngayon, ang sinasabi niya, marami na raw nagbabanta sa buhay niya. Yun yung kapalit ng freedom from boredom. Hindi, tama nga naman di ba? Ganun yun yung kapalit ng boredom mo yung buryo mo. Ngayon, marami nang galit sa'yo. Bakit? Dahil sa ginawa mo, na-highlight na naman yung Bucor, magpapabida-bida na naman itong si Katapang, at tatanggalin yung mga, sabi nga ni Robin dahil sa ginawa mo, ang daming mga kakosa dyan na maaapektuhan. Mahihigpitan dahil sa ginawa mong pagtakas. Kaya nga ang sabi ni Senator Tolentino dito, pinagpalit mo yung freedom of buryo sa mga threat na natatanggap mo ngayon. Grabe, no? Isipin nyo yun, ganun katindi yun. Kaya nga, medyo hindi ka panipaniwala. Yung dahilan niya, kaya siya tumakas, hindi ka panipaniwala. Hindi na nga kapanipaniwala yung kanyang paraan ng pagtakas. Hindi pa kapanipaniwala yung dahilan niya kung ba't siya tumakas.